Salamat po God na tinipon mo po kami muli at nakapagpuri sa iyo, Panginoon. Maraming salamat o God na sobra yung joy na nararamdaman namin, Panginoon, dahil sa mga blessings, sa mga pagpapala na binibigay mo sa amin sa araw-araw, o God. And Lord, buksan mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, ang aming mga isipan, o God, upang magrema sa aming mga puso't isipan ang salita mo, Panginoon. Lord, ikaw po ang manguna, Panginoon. Itago mo po ako sa iyong likuran, Panginoon. At ikaw po ang maitaas, Panginoon. And Lord, may the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing to you, O Lord, my rock and my redeemer. In Jesus' name I pray. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. So, naniniwala po ba kayo na yung kakulangan ninyo ay kayang punan ng ating Panginoon? Amen. Amen. Diba kasi minsan hindi natin naiintindihan kung paano tayo pinagpapala ng ating Panginoon. Kung paano yung maliit na bagay ay nagiging malaki. Diba? So mayroon po kasing kwento sa Bible na doon po sa John chapter 6 verses 1 to 14, mayroon po doon na sabi niya doon na higit at sapat ang pagpapala. Kaya nga po pinakanta ko ulit yung higit at sapat kasi ganun po mag-bless ang ating Panginoon. Hindi po nagkukulang kapag tayo po ay nakatingin sa ating Panginoon. Pero kapag po kasi nakatingin tayo sa kawalan, kumbaga nakatingin tayo sa kakulangan natin, doon po, kapag nakafocus ka doon, parang hindi mo nararamdaman na mayroong Panginoon, na siya pala yung nagpo-provide ng lahat ng pangangailangan mo. So, bago po umpisahan talaga natin, para bless po tayo, i-declare po muna natin ito. I am highly favored, greatly blessed, and deeply loved. O, sino na po nakamemorize niyan sa inyo? Amen. Dinideclare niyo po ba yan sa araw-araw? Amen. Amen. So, yun po, next. Yan po ang title natin. A little in the hands of Jesus becomes more than enough. So, naniniwala po ba kayo dyan? Na kapag inilagay mo sa kamay ng ating Panginoon, yung kakulangan mo ay suklian niya ito. Hindi lang sukli, ibibigay niya ng more than enough pa sa inaasahan mo. Amen po ba yun? Amen. Amen. Sige, next man. So, text po natin sa John 6:4-14. So, ito po yung feeding of the 5,000. 5,000 yung men, pero hindi pa kasali doon yung mga babae at mga lalaki. So, diyan po, ikukwento ko na lang po muna sa inyo. Diyan po, si Jesus, kumbaga sumunod kasi nakita kasi nila yung ginawa ni Jesus Christ ng mga miracles. Na nag-heal siya, nagpagaling siya sa mga tao at nakita nila yon. Ngayon, sinusundan siya ng mga taong yun kasi nga namamangha sila sa ginagawa niya. Ngayon, nung nakita ng mga disciples, kasi papagabi na, nung nakita ng mga disciples, sabi ng mga disciples sa kanya na pauwiin na sila kasi gabi na. Sabing ganon. Ngayon, ang sabi ni Jesus sa kanila, ilan kaya yung magagastos? Sabi niya kapag pinakain itong lahat ng ito. Ngayon, sabi naman ni Andrew, na ang magagastos diyan ay mga 200 dinari. Alam niyo po kung magkano ang 200 dinari? Half wage ng isang taon. Diba? Sa kalahating sahod ng isang taon natin na wage. Diba? So, ang daming ang daming pera kailangan para mapakain sila. Ngayon, sabi naman baliktad yata si Philip or si Andrew, sabi niya, nandito ang isang lalaki, yung batang lalaki, lad, sabi niya na mayroon siyang 2 fish at 5 loaves, sabi niya ganon. So ngayon, sabi paano naman ito mapapakain ng maraming tao, sabi niya. So, si Andrew at si Philip, hindi sila nakatingin sa ating Panginoon. Nakatingin sila sa kakulangan. Hindi sila nakatingin sa ating Panginoong Jesus. Samantalang, ang dami-dami na nilang nakita na mirakulo na ginawa ng ating Panginoon na himala. Diba? Pero bakit wala pa rin yung faith sa kanila? So, sige, umpisahan po natin. Ang theme po natin is God multiplies what is surrendered to Him. Amen po ba yun? Amen. Amen. Ayan, so iyan mo lang pala sa dito. Ayan. Sige, next. Number 1 is Jesus already knows your needs. Sa John 6:5-6, basahin po natin. Next.
Yan, John 6:5-6. Then Jesus lifted up his eyes and seeing a great multitude. Yung great multitude po ay yung mga tao. Diba? Coming toward him. So, pumupunta sila sa kanya and he said to Philip, yun, baliktad nga po, where shall we buy bread that this may eat? Sabi niya, saan tayo bibili ng tinapay para ipakain sa mga taong ito? Sabi niya, but this he said to test him, for he himself knew what he would do. So doon po sa unang point natin, alam na ng Panginoon kung ano ang gagawin niya sa problema mo, sa kakulangan mo. Amen po ba yun? Kasi tinetest lang po niya si Philip, kung ano ang isasagot ni Philip. Kung si Philip ba ay nakatingin sa kanya. Ang nakatingin si Philip sa vastness ng ng kakulangan, di ba? Yung lack ng food. Kasi nga, ang pinoproblema na nila, yung pagkain ng tao. Next month, sa John 6:7, sabi niya, Philip answered him, 200 denarii worth of bread is not sufficient for them, that every one of them may have a little. Sabi niya, so hindi pa daw pwede yung 200 denarii para mapakain silang lahat, para lahat ay magkaroon kahit konti-konti lang. Next. So Jesus saw the need of the crowd before anyone else. He asked Philip not because he didn't know the answer, but to test his faith. So, tayo po, ano po ang ginagawa natin kapag may mga problema tayo sa buhay? Kapag may kakulangan tayo sa buhay, sinisisi pa natin si Lord na bakit Lord hindi mo binigay ito? Or nagtitiwala pa rin tayo sa Kanya. Nandun pa rin po ba yung pananampalataya natin sa ating Panginoon kapag po nakakaranas po tayo ng mga kakulangan, di ba? So, dapat po, nakatingin tayo sa ating Panginoon. Alam niyo po si Philip at saka si Andrew, hindi po sila nakafocus kay Lord. Kapag po nakafocus ka sa kakulangan, sigurado po na kulang talaga yung yung makikita mo, di ba? Sabi nga, ikaw ang aking pastol. Di ba? You are my shepherd. Di ba? I lack nothing sa Psalms 23 verse 1, di po ba? So, hindi po tayo magkukulang kung ang focus natin ay ang ating Panginoon. Sabi po dun sa sa kwento ni Moses, di po ba, na nung nandun siya sa burning bush, ngayon si Moses kasi nakatingin siya sa sarili niya. Sabi niya, hindi ko kayang humarap sa tao. Ito po ay yung tinawag si Moses. Sabi niya, hindi ko kayang humarap sa tao. Anong sasabihin ko sa kanila? Sabi niya gano'n. So, at paano nila malalaman na ikaw ang Panginoon? Sabi niya ganyan. So ngayon, sabi ng ating Panginoon sa kanya, ano yung hawak mo? Sabi niya. So, ang sabi naman ni Moses, yung baston, yung rod. Sabi niya, di ba, yung rod, itong baston, sabi niya. So, yung rod na yan, sabi niya, yan ang magiging paraan, ang way para makilala nila na ako ang Panginoon ng Israel at ang lahat ng tao. Kasi yung rod po na yun, alam niyo po ba, yun po yung rod na nagpahiwalay ng Red Sea. So ngayon si Lord, ang tinitignan niya po talaga ay yung kung ano yung meron tayo, hindi yung kung ano yung wala tayo. Amen po ba yun? Amen. Diba? Kasi nga si Lord, ang gagamitin niya po talaga kung ano yung hawak mo, kung ano yung meron po tayo. Diba? So, yung rod ni Moses, alam niyo po, yun po yung nag-struck din sa bato para mag-overflow ng tubig. Diba? Para makainom lahat ang Israelita. So, nandun po, yung rod po ni Moses, naging rod ng ating Panginoon. Amen po ba doon? Naging rod ng ating God. Diba? Amen? So, next month, life lesson, before you even realize your need, Jesus already sees it and He knows what He will do. Kaya ayan, tingnan ninyo, di ba? Alam po ni Lord kung ano ang gagawin niya. Kahit po sa buhay ni Moses, alam ni Lord kung ano yung ginawa niya. Talaga pong yung rod, naging rod of God para po maipakita yung kapangyarihan ni Lord. So next month, application, when you face a problem, don't panic. Di ba, minsan nagpapanik tayo, mas lalo na nung nag-COVID. Di ba nagpanik tayo lahat? Sino ang nakaranas ng COVID-19? Yung yung nagkasakit ng COVID? Nagka-virus. Meron ba? Wala. Ay, si oo. Sino pa? Kami. Ay, sila. Pero praise God, di ba? Buong family. Buong family. Pero, andun si Lord. Natakot ba kayo nung time na yun? Siyempre, meron, di ba? Medyo. Oo, meron takot. Mas malaki yung tiwala.
Pero mas malaki pa rin ang tiwala sa Amen. ating Panginoon. Kasi si Lord ang magbibigay ng kagalingan sa bawat isa. Amen po ba yun? Amen. Diba? So, minsan, yung mga viruses, hindi po talaga maiiwasan yan. But then, dapat po mag-focus pa rin tayo sa goodness ng ating Panginoon. Huwag po natin isipin na, Lord, bakit mo pinahintulutan na magkasakit ako? Hindi. Kundi, Lord, thank you kasi alam ko na ibibigay mo sa akin ang kagalingan na kailangan ko. Amen ba yan? Amen. So, wag po tayong magpanik kasi si Lord, sabi niya, trust that Jesus already has a plan prepared for you. Mas dapat po na manaig yung pananampalataya natin. Amen po ba yan? Amen. So, next. So, alam na ni Jesus ang solusyon bago pa dumating ang problema. Kaya huwag tayong mag-alala, siya'y may plano na. Amen ba yan? Next. So, number 2, Jesus uses what we surrender. Sa John 6:8-9. Kasi po, sabi ko nga po sa inyo, di ba, si Moses, ang ginamit ng Panginoon ay yung kanyang baston. Di ba? So, ano naman kaya ang ginamit ng ating Panginoong Jesus para pakainin yung 5,000 na katao? Hindi lang po 5,000 na kasi hindi pa po included doon yung mga babae at lalaki. Next. One of his disciples, Andrew, sabi, Simon Peter's brother, said to him, there is a lad here. Yung lad na sinasabi niya is yung maliit na bata. Here who has 5 barley loaves and 2 small fish. But what are they among so many? So, pati si Andrew, nakatingin din po siya sa lack ng pagkain. Kumbaga, ano naman itong fish na ito? Ano naman itong loaves, di ba? Hindi naman talaga, kung titignan mo talaga, hindi pwedeng pakainin doon nung 5,000 katao, di ba? Baka nga ang kakain lang doon talaga, yung bata lang talaga ang pwedeng mabusog doon, tama ba? Di ba? Pero, ano ang ginawa ng ating Panginoon? Ginamit niya kaya yung dalawang yan? Di ba? So, yung alam niyo po yung barley loaves na yan at 2 small fish, yan po ang gagamitin ng Panginoon para pagpalain yung lahat ng nandun. Next. Next. Ayan. A little boy offered his small lunch. To human eyes, it was insignificant. But to Jesus, it was the seed for miracle. Ito po yung magiging way ng Panginoon para pagpalain, para maging himala sa lahat, para makita nila na ang Panginoong Jesus natin ang ating provider. Lamang, wala ng iba. Amen po ba yun? Diba? Kasi kung tutuusin talaga, sabi ko nung binabasa ko rin ito, parang napakahirap maniwala na paano nag-multiply yung 2 barley, 2 fishes and 5 loaves. Di po ba? Parang sabi ko, paano kaya paano nag-multiply yun na napakain niya yung 5,000 katao, di ba? So tignan po natin. Next, smile. So, John 16, sabi po dyan, then Jesus said, make the people sit down. Now there was much grass in the place, so the men sat down in number about 5,000. Sabi ko nga po, ang sinasabi lang po dyan ay yung mga lalaki. And then sabi, make the people sit down. Si Lord po kasi is God, God is a God of order. Ayaw niya po ng magulo. Di ba kahit po sa atin, ayaw natin ng magulo. Gusto po natin na organize yung bawat pagtitipon natin. Dito po sa church, di ba? Gusto natin organize, gusto natin sunod-sunod yung program natin. Ngayon, sabi ng ating Panginoong Jesus, paupuin niyo muna yung mga tao. Ngayon, nang pinaupunan nila yung mga tao, next. Sabi, your little becomes much when placed in the hands of Jesus. He doesn't need much, He just needs your surrender. So ngayon, nang umupo na sila, doon po mag-multiply yung 2 fish and 5 barley loaves. Alam niyo po ba yung kwento doon sa 2 Peter chapter 4 verse 1? Alam niyo po may widow doon. Makikita po natin doon kung paano talaga kung paano mag-provide ang ating Panginoon. So may widow, may 2 po siyang anak na lalaki. Ngayon, yung asawa niyang namatay, sinisingil na. Ngayon, kapag hindi siya nagbayad,
magiging slaves yung kanyang mga anak na lalaki. Ngayon, sabi niya kay Elisha, kasi si Elisha po ang propeta doon, isa pong example ito na ang ating Panginoon is provider po talaga siya, na higit pa, sapat pa, kung ano ba yung pagpapala kapag siya po ang nagbigay. Ngayon, nung sabi niya kay Elisha, lumapit siya na, tulungan mo ako, sabi niya, kasi meron utang yung asawa ko at kailangan kong bayaran. Ngayon, sabi ni Elisha sa kanya, ano ang meron ka sa bahay mo? Ngayon, ang sinabi niya, a jar of oil. Di ba, kung tutusin, baka nga yung jar of oil na sinasabi ng babae, ng widow, ay baka maliit lang yun. Ngayon, sabi ni Elisha, sige, pumunta ka sa mga kapitbahay mo, humiram ka ng mga galon, sabi niya, at pupunuin natin yan ng oil. Ngayon, saan magmumula yung oil? Diba? So, ganun po, yung bang pagka-iisipin mo, saan magmumula yung oil kung ang oil na sinasabi ng widow ay a jar of oil lang yung mayroon sa kanya. Bakit naging batangin yun na yata ako? Diba? So, ngayon, naghiram sila sa mga kapitbahay nila, humiram sila ng mga jars. Tapos sabi ni Elisha sa kanila, sige, i-pour out mo na yung oil na hawak ng babae. Yung a jar of oil, ha? Yun. Tapos lahat ng yung jars na yan, pinuno nila. Gamit lang yung isang jar. So saan nagmumula yung multiplication na yan? Sa ating Panginoon. Amen po ba yun? Walang makakagawa nun kundi ang ating Panginoon lamang. At ginamit po si Elisha para pagpalain yung widow. At sabi nung babae, sabi niya, give me more jars. Sabi niya ganyan. Diba? So, sabi naman nung anak, wala na pong jar. Sabi niya, nung wala na ang jar, tsaka lang po nahinto yung pagtulo ng oil. Diba? So, ganun po magbigay sa atin ng Panginoon ng pagpapala, overflowing. So, ngayon, sabi po dun sa Elisha, hindi ko po kasi nailagay dyan, sa 2 Kings 4:6, sabi doon, now it came to pass when the vessels were full, that she said to her son, bring me another vessel, and he said to her, there is not another vessel. So the oil ceased. Doon pa lang po naghinto, nung wala ng jar na mga paglalagyan. And then, akala niyo po ba, baka iniisip natin na yung jar na mga yon ay pambayad lang sa utang, di ba? Pero hindi ganoon kasi mag-bless ang ating Panginoon eh. Doon po sa 7, sabi niya, then she came and told the man of God, and he said, go, sell the oil and pay your debt, and you and your sons live on the rest. Ngayon, ibig pong sabihin no, na sobra-sobra yung pagpapala. Kaya sigurado pong mayroong matitira na oil na magagamit nila habang sila ay nabubuhay. God is good po ba? Amen. Provider po ba ang ating Panginoon? Amen. Amen. Di po ba? So, dito pa lang po, sa kwento dito sa 2 Kings, talaga pong makikita mo na talaga kung paano tayo pinagpapala ng Panginoon. And we can claim po itong promises ng Panginoon na ito dahil tayo po, we have Jesus Christ eh. Di ba? We have the Holy Spirit in us na siya pong talagang nagbibigay sa atin ng mga pagpapala. Yun ay kung activated po ang Holy Spirit sa ating buhay. Diba? Dapat po activated yung Holy Spirit sa atin at dapat po kinakausap natin siya. Amen po ba yun? Kinakausap niyo po ba ang Holy Spirit na nasa inyo? Amen. Amen. Mahina yun. Amen. Amen. So the supply is always greater than our needs. Amen po ba yun? Amen. Diba? Ang supply po ng Panginoon ay sobra-sobra. Higit pa, sapat na at higit pa. Mapabaliktad ko kasi, diba, ang pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon. Biruin mo, halos magtago na yung pamilyang yan dahil wala silang maibayad. Pero, grabe yung binigay ng Panginoon dahil lang sa oil. Di ba kasi mahal ang oil nung time na yun eh. At dahil doon, mayroon pang natira, kaya naman, yun na yung gagamitin nila para makapamuhay ng sagana. Amen? Gusto niyo ba yun? Amen. Sagana ba tayo? Amen. Amen. Hindi po tayo naghihirap. Alam nyo, kapag manonood po kayo sa TV, sa Pilipinas na lang po, ang dami pong naghihirap, mga street children. Minsan nagre-reklamo pa tayo. Samantalang parang sabi ko,
mahiya ka naman magreklamo kasi may naghihirap pa na mas higit kaysa sa atin. Tama? Di ba? Ang dami pong street children sa atin, ang dami pong binaha ng bagyo, pero alam niyo po, sabi ko nga, Lord, thank you na hindi ko naranasan yun. Pero Lord, ingatan mo po sila at provide for their needs, di ba? Hindi naman po na tayo natutuwa na ganun yung sitwasyon nila, kundi ang naiaalay po talaga natin is panalangin na protektahan at bigyan din sila ng Panginoon ng kanilang kailangan. Amen po ba yan? Amen. Sige, next month. Application, do not wait until you have more to give. Diba? Offer what you have now. Your time, your talent, your resources, and God will multiply it. Yung time po natin, napakahalaga po niyan. Kaya nga po, honor the Lord with your time. Diba? Kasi hindi po natin kumbaga, yung mga nakaraan na, hindi na po natin maibabalik yun. Kaya nga po, kada may mga pagtitipon po tayo, alam niyo po, i-honor po natin yung time. Kumbaga, kung may mga Bible studies, kung may mga pagkakataon tayo para makapagbasa ng salita ng Panginoon, gawin po natin. Kasi, alam niyo po ba na we are in the last days na po. We are in the last days. And gusto niyo po bang maiwan? Walang gustong maiwan, di ba? Gusto natin lahat, di ba? Kasi sabi ng Panginoon, alam niyo po, wala pong word na rapture doon sa Bible. Pero, ang nakalagay po sa Bible, in the blink of an eye. Di ba? Gusto mo ba na yung katabi mo biglang nawala, ikaw naiwan ka? Ibig sabihin, hindi ka kasama, di ba? Kasi in the blink of an eye, yung lahat ng mga talagang nagtitiwala sa ating Panginoon at in the last days, sila po talaga yung unang kukunin, yung mga buhay pa. Ngayon, di ba may mga movie tayo nakikita, di ba na biglang damit na lang yung natitira. Kasi mayroon, hindi na po yung heavenly bodies na po kasi tayo pag nasa langit na po tayo eh. Ngayon, kapag kunwari, dito biglang nagkaroon ng rapture, tapos naiwan ka, di ba matatakot ka? So, gusto niyo ba maiwan? Hindi, di ba? Gusto natin lahat makapunta sa langit. Pero bakit ko ba yun sinabi? Hindi ko po kayo tinatakot. Pero nandun po talaga sa ating Biblia. Nakasulat po talaga sa ating Bible, sa ating salita ng ating Panginoon. So, yung talent po natin, kung may mga talent po kayo, give it to the Lord. Kasi gamitin po natin yan for the glory of God. Amen po ba yun? At yung talent mo na yan, kung dati nga sabi ko hindi ako marunong kumanta, pero ngayon, okay na rin. At least nakakakanta na rin ako, di ba? Di ba kasi, pagka gusto mong kumanta talaga, imumultiply yan ni Lord. Hahasain ni Lord yung ating mga boses. Amen po ba yun? Amen. Amen. So, kung may mga talent po kayo, mag-audition po kayo kay Brother Alfred sa ating worship director. Kung gusto niyo pong kumanta sa harap. Amen ba yan? Diba? Audition, ah. So, si Sir Paulina nga, nung una kong sinadjust sa kanya na, sabi ko, mag-worship lead ka na. Sabi ko, pero nung una tumanggi siya. Pero, sabi ko, pag calling mo yan, hindi ka makakatanggi. Sabi ko, gano'n. Ngayon, siya mismo yung nagkusa, sige, Pastora, gagawin ko na. Sabi niya, so ngayon, tingnan nyo, nakakatayo na siya. Nag-multiply yung galing ng boses niya. Amen po ba yan? Amen. O, gusto ko ba ninyo mag-multiply yung galing ng boses niyo? Amen. 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 Diba? Your resources. Ano po yan? Yung ating mga time, talent, and treasure. Resources is yung treasure po natin. Di ba? Yan po ay ibinibigay sa atin talaga ng ating Panginoon. Lahat ng meron tayo ay galing sa ating Panginoon. Kanina nga po yung shinare ng ating Brother Alfred, di ba? Na yung natin, remember your God. God, sabi niya, who gives you the power to get wealth. Sabi niya, ang ibig pong sabihin nun, hindi po tayo makakapagtrabaho kung hindi tayo bibigyan ni Lord ng kalakasan, di ba? Amen, ng skill, di ba? Lahat po yan, talent po yan, di ba? Yung pananahin natin, kagaya ko na embroidery, yung mga nag-aalaga ng mga baby, yung mga midyasan, talent po yan na binigay ng Panginoon. Skill po yan. Hindi po tayo magkakaroon ng skill kung hindi po yan binigay ng ating Panginoon. At hindi po tayo makakapagtrabaho ng maayos kung mahina po tayo, kung hindi po tayo malakas. Tama? Amen. Kaya naman po, alam nyo,
pasalamatan po natin ang ating Panginoon. Dahil sa sobra-sobrang biyaya na binibigay niya sa amin. Amen po ba yun? Amen. So ngayon, i-honor niyo na po ba ang ating Panginoon with your time, talent, and treasure? Amen. Amen. So malakas yan ngayon ha. Sige, next. God will multiply it. Sigurado po yan. Ang maliit na pagkain ng batang lalaki ay ginamit ni Jesus upang pakainin ang libo-libo. Ang maliit mo ay sapat at higit pa kapag isinuko sa kamay ng Diyos. Amen po ba yun? Kaya isuko po natin lahat. Surrender everything to the Lord. Next. Yan. Jesus provides more than enough. Diba? John 6:11-13. Si Lord po, pag nag-provide po siya, more than enough. Hindi po natin masusukat kung paano po talaga tayo pinagpapala. Hindi lang po sa finances. Kasi minsan, akala natin ang blessing ay kapag lang may mga malalaking bagay na dumarating po sa atin. Hindi po. Every day of our life is a blessing from the Lord. Paggising pa lang po natin sa umaga is pagpapala na po yun. Diba? Kasi marami pong hindi nagigising. Diba? And minsan na, diba sabi natin, wah, kasi hindi ako magising eh. Di ba? Pero wag ganon. Di ba? Kasi mas maganda nang walang yung mas maganda na yung ano to sabi. Walang tulog. Pero may ano yun? Mas maganda na lang yung gising ka kaysa hindi ka na magigising, di ba? Di ba? So, alam niyo po yung kaya nga po kasama pa rin yan sa sa pagmamanage po natin ng ating mga time, talent, and treasure, di ba? More than enough po. Lahat po tayo, narinig ko kanina sa pastor natin, sabi niya, 24/7 binibigay sa atin ng Panginoon. Lahat po ba tayo dito may 24/7? O sino pa may 12 hours lang dito? Di ba wala? 24/7 binibigay sa atin ng Panginoon. And sa 24 hours na yan, ilang oras yung binibigay mo kay Lord? Tahimik ka. Di ba? So kayo lang po ang makakasagot dyan. Kasi hindi po sinabing Lord's Day pag ngayon lang Sunday. Hindi po. Every day is Lord's Day. Araw-araw po ay Lord's Day. Kaya nga po, araw-araw, dapat din po tayong dumudulog sa ating Panginoon. Tama? Amen. So wag po natin, dapat po establish yung prayer life natin at yung pag-meditate natin ng kanyang salita. Amen po ba yun? Amen. So next. Sa John 6:11 sabi, in Jesus took the loaves. Ito po, kung paano na na-multiply yung Ang una pong ginawa ng ating Panginoon, pinaupo muna silang lahat para walang magkagulo. Para yung mga magbibigay ng pagkain ay hindi, kumbaga, pag hindi magkabuhol-buhol. Kasi hindi naman talaga maganda kapag magulo silang lahat, di ba? So, sabi niya, and Jesus took the loaves, and when He had given thanks, He distributed them to the disciples, and the disciples to those sitting down, and likewise of the fish as much as they wanted. So, ano pong ginawa ng ating Panginoon? Nagpasalamat lang po siya, give thanks, and distributed. So, tayo pa, yung maliit na meron tayo, nagpapasalamat po ba tayo kay Lord araw-araw? Kahit tuyo yung ulam mo, nagpapasalamat ka ba? Amen. Kahit kanin lang meron ka at asin, nagpapasalamat ka ba? Amen. Pero dito sa Korea, kumakain po ba tayo ng ganon? Hindi. Hindi, di ba? Sometimes, mayroon bang kumakain ng asin at lang dito? Kanin? Siguro, kape at kape at kanin. Ako, kape at kanin sa umaga minsan. Di ba? Kasi pagka wala kang gana bang kumain, di ba? So, next smile. Dito po sa Mark 6:41, mas makikita po natin dito yung kung paano nagbigay ang ating Panginoon. Sabi, and when He had taken the 5 loaves and the 2 fish, He looked up to heaven. So, nagpasalamat ang Panginoon, tumingin siya sa langit. Ibig sabihin kasi yun, pag surrender, tumingin siya sa ating Diyos Ama, blessed and broke the loaves, and gave them to His disciples to set before them, and the 2 fish He divided among them all. Ang ibig pong sabihin kasi nung gave dyan is keep giving. Ibig sabihin po na yung paulit-ulit silang bumabalik sa ating Panginoong Jesus para kumuha ng pagkain para ma-distribute sa ating mga
sa mga tao na nagugutom. Di ba? Indefinite tense po kasi yan. So, ibig sabihin po ng indefinite tense ay yung ano po, kumbaga, hindi tumitigil. Hindi tumitigil yung pagbibigay ng ating Panginoon. Keep giving. Yung ibig po sabihin yan. So, sabi niya, give. Keep giving. So, ibig sabihin, alam niyo, yung 12 disciples, sila po yung inutusan ng Panginoon para mag-distribute. Para sila po yung wala pong lumapit na iba sa ating Panginoong Jesus, kundi yung 12 disciples lang po. Sila po yung kumukuha ng pagkain para ibigay sa mga tao. And, nakakain din po kaya yung 12 disciples. Kasi sila po yung nagdi-distribute di ba? Kumbaga, ikaw yung in charge sa food, minsan ikaw yung hindi nakakakain, di ba? Pero sila, nakakain kaya sila. Di ba? So, sa disciples, sabi, and the 2 fish he divided among them all. Next, sa John 6:12, sabi, so when they were filled, ibig sabihin po, nung sila ay busog na. Di ba? And they were filled, he said to his disciples, gather up the fragments that remain so that nothing is lost. Sabi niya, di ba? So, diyan po, makikita natin na nung kumain sila, hindi po yung sapat lang, kundi higit pa. Tama? Di ba? Kasi they were filled, they were full. Kumbaga, sobrang busog po nila. And ang ginamit lang po ng ating Panginoon ay yung dalawang fish at 5 loaves. Di po ba? Nag-multiply po yun. Saan nag-multiply? Sa kamay ng ating Panginoong Jesus. At paulit-ulit po yun na bumalik-balik ang mga disciples to distribute the food. Di ba? So ngayon po, kung ano yung meron ka dyan ngayon, i-offer mo kay Lord. At sigurado pong magmumultiply yan. Amen po ba yan? Amen. Kapag gusto mong magkaanak ng kambal, ilagay mo dyan. At sigurado magiging quadruplets yan. Gusto niyo po ba yun? Diba? Kaya nga po, i-alay mo, i-surrender mo kay Lord lahat. Kapag may kakulangan po kayo sa ano natin, di ba, yung mga nagpapaaral ng kanilang mga anak, i-offer mo yan kay Lord. Lord, multiply this, Panginoon, para magkasya na pang-tuition ng anak ko. Diba? Amen po ba yun? Magtitiwala po tayo sa kanya. Dapat po nandun yung pananampalataya natin. Amen? Amen. Diba? So, gather up the fragments. Sabi niya, ito na. Nagutos ulit ang ating Panginoon. Sabi niya, yung mga natitira, sabi niya, kolektahin nyo na, kunin nyo na yung mga natitira. Sabi niya, my next. Sa John 6:13, sabi, therefore they gathered them up and filled 12 baskets with the fragments of the 5 barley loaves which were left over by those who had eaten. So, ibig sabihin, 12 baskets. Bakit 12 baskets? Kasi 12 disciples, isa silang basket para mabusog din sila. Tama? Amen. So, ganun po ang ating Panginoon. Pantay-pantay ang pagpapala na binibigay niya sa atin. Pero nakadepende po kasi yan sa pananampalataya natin sa Kanya. Diba? Kung ano mo yung faith mo, kung gaano kataas yung faith mo, ganun din po yung level ng nare-receive mo sa Kanya. Diba? So, what you receive now is based po doon sa pananampalataya natin sa Kanya. Ngayon, kung ang pananampalataya mo ay kunti lang, syempre, kunti lang din, di ba? Nasusukat, yun po kasi yung ano natin yung kapag paano ba tayo nagtitiwala at nananalig sa ating Panginoon kapag may mga kakulangan sa ating buhay. Di ba? Amen po ba yun? Amen. So, magtitiwala po ba tayo kay Lord ng buong buo? Amen. Amen. Diba? So, sige, next month. Everyone ate until they were full, and there were still 12 baskets of leftovers. This shows God's provision is abundant, not lacking. Kaya nga, di ba, sabi ko nga po sa inyo, dun sa Psalms 23:1, the Lord is my shepherd, I lack nothing. Di ba? Hindi tayo magkukulang kung kilala mo ang shepherd mo na siya ang provider mo.
Di mo ba? God is able to bless you abundantly, more than pa sa inaasahan po natin kapag nakatingin po tayo sa Kanya. Unlike po kanina, di ba, si Andrew at si Philip, hindi po sila nakafocus sa ating Panginoon. Di ba, nakafocus po sila dun sa dun sa kakulangan. Kaya nga po, nag-aalala sila kung paano pakakainin lahat yun. But then, sinilence po sila ng Panginoon dahil pinakain po ni Lord ang lahat ng mga tao na nandun. And, yung sabi ko din po sa inyo na isang example po natin ay sa 2 Kings chapter 4, di po ba? Yung widow, talaga pong more than enough din po yung binigay sa mag-anak na yun. Amen po ba yun? Gusto niyo po ba na more than enough ang ibibigay sa inyo ni Lord? Amen. Next. Life lesson, God is not the God of scarcity. Ano ang scarcity? Yung poor, di ba? Yung naghihirap. Hindi po, ang Panginoon po natin ay mayaman. Amen po ba yan? Mayaman na mayaman na mayaman. Tama? Kaya nga, God is able to bless you abundantly, di ba? And my God will supply all your needs according to His riches, di ba? Hindi po according sa riches dito, kundi according sa riches ng ating Panginoon. Tama? Amen. Amen. So, but of overflow, He blesses beyond our expectation. Di ba? Gusto niyo po ba yun na pagpalain kayo beyond your expectation, beyond what you ask of the Lord? Amen. Amen. So next, expect more than enough when you trust God. Yan. So, magtiwala po tayo kay Lord. Kapag may hinihiling po tayo sa ating Panginoon, talagang ibigay mo sa Kanya. Huwag yung babalik-balikan mo pa na, parang ang tagal naman sagutin ni Lord. Alam niyo po, ang timing ni Lord, tama po yan. Kumbaga, minsan akala natin delay, pero hindi. Yun po talaga yung perfect timing ni Lord para sagutin yung mga panalangin po natin. Amen ba yun? Kasi God knows us very well. Alam niya po kung ano ang pinakamabuti para sa atin. Kapag alam niya na hindi pa time yung hinihiling mo sa Kanya, hindi pa niya ibibigay, di ba? Kasi ang kasagutan po sa mga prayer natin is tatlo po yan. Yes, no, and wait. Kasi po, mas alam ni Lord ang pinakamabuti sa atin. Kilala po ba tayo ni Lord? Amen. Diba, before pa natin buibuka yung ating bibig, alam na po niya yung mga pangangailangan natin. Alam na po niya kung ano yung pinoproblema natin. Alam na po niya kung ano yung mga nasa puso natin. Wala po tayong maitatago sa ating Panginoon. Tama? Amen. Amen. So, kaya kahit na sabi, minsan, di ba, may mga sikreto tayo. Sa totoo lang, hindi po yan sikreto kasi nakikita po yan ng ating Panginoon. Amen po ba yan? Amen. Amen. Next. Hindi lang sapat ang ibinibigay ng Diyos. Lagi itong higit pa sa inaasahan natin. Ang pagpapala niya ay umaapaw para maging pagpapala rin tayo sa iba. Amen. Nagiging pagpapala po ba tayo sa iba? Amen. Amen. So, alam niyo po, hindi, kumbaga sila, sis dito, yung mag-anak po ba sila? Mag-iina? Yung dalawa mag-ina. Ay, sila palang mag-ina? Ito, Magkapatid lang sila. Ay, akala Itong ko, dalawa mag-ina. akala ko sila magkapatid at si sis ang nanay nila. Ay, sorry. Kasi magkasing payat sila, magkasing tangkad. Di ba? Pero, alam niyo, hindi po aksidente na nandito kayo, kundi, will po ng Panginoon. God orchestrated po ni Lord na nandito kayo para makarinig ng Kanyang salita at para mas ma-uplift po yung pananampalataya natin sa Kanya. Amen po ba yun? So, I believe po na hindi ito yung una at hindi rin po ito yung huli, kundi ito po yung umpisa. Tama po ba? Amen. Amen. So, taga-saan po ba kayo? Chungandong. Malapit lang yun. Di ba? Malapit lang. Ayan. Amen. So, maraming salamat po sa nag-invite sa kanila. Di ba? So, yun. Kumbaga si Sis Wasa, naging pagpapala sa kanila. Di ba? Ganun din po tayo. Maging pagpapala din po tayo. So, yung pag-i-encourage po natin sa ating kapwa, sa ating mga minamahal, or kahit kanino man, pagpapala po yun. At kapag may mga natutulungan po tayo, alam niyo po, pag nagiging pagpapala po tayo sa kanila. Amen ba yun? Yung sabihin mo lang na, sis, kumusta ka dyan?
Di ba? Ano ka na po dun eh. Ibig sabihin nun, kapag mas lalo na pag may problema yung tao, ay, may nakaalala sa akin. Magpapasalamat yan pag kinumusta mo siya, di ba? Amen ba yun? So, kayo po ba, nangumusta po ba kayo sa ating mga kapatiran? Oh, bahala kayo dyan. Di ba? So, next. Yan, sa Ephesians 3:20. Basahin nga po natin itong lahat. Now to him who is able to exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works in us. So, kaya po bang ibigay ni Lord ang lahat ng mga kailangan ninyo? Amen. Amen. Sabi po dyan, able. Alam niyo po sa ano po yan, talaga, enabling. Ibig sabihin po talaga, ongoing yung pagbibigay sa atin ng Panginoon. To do exceedingly. Exceeding ha. Hindi lang po ano, abundantly pa, exceeding na nga, abundant pa, above all that we ask or think. Diba? According to the power that work in us. Ano po yung according to the power that work in us? According po sa ating pananampalataya. Amen? Kaya nga, everything that you are receiving now is according to your faith. Amen? Amen. Kasi paano ka pagpapalain ng Panginoon kung hindi ka nananampalataya sa Kanya? Pero praise God pa rin na kahit na lahat tayo, binibigyan pa rin ni Lord ng pagkakataon para makabalik sa Kanya. Kaya yung mga kapatiran po natin na medyo hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon, encourage them talaga na makilala din ang ating Panginoon kagaya ng pagkakilala natin sa Kanya. Kasi dapat po nandun yung desire natin na, Lord, gusto ko rin ma-experience ng anak ko yung presensya mo. Lord, gusto ko din ma-experience na kaibigan kong ito, yung nararanasan ko sa'yo. Lord, gusto ko din ma-experience ng asawa kong ito, yung nararanasan ko sa'yo. Diba? Kasi kung wala po tayong desire na ganun, selfish po tayo, diba? Gusto po natin malaman din nila kung kaano kabuti, kung gaano katapat yung ating Panginoon. Amen po ba yun? Na lahat po ginawa niya para sa atin, para magkaroon lang po tayo ng eternal life. Alam niyo po, kaya nga po tayo pinagpapala ni Lord para maging pagpapala din po tayo sa iba. Amen? Amen. Amen. So next, yan, conclusion. Yung kanina po, Jesus already knows your need. Alam na ng Panginoon yung pangailangan natin. Jesus uses what you surrender. And Jesus provides more than enough. Amen? Amen. Next. Yan, stop focusing on your lack. Huwag na po tayo mag-focus sa mga kakulangan po natin sa mga problema natin. Huwag na po natin i-meditate na wala akong pera. Kasi pag minimeditate mo na wala kang pera at sinasabi mo pa, naniniwala ka talaga na wala kang pera. Diba? Kasi sinasabi mo ano ba yun, wala akong pera, wala akong ganito. Ibig sabihin po, yun yung nasa puso mo, lalabas sa bibig mo, kaya naman, wala kang talagang pera. Diba? Mas maganda sabihin mo, mayaman ako kasi mayaman ang tatay ko. Amen? Amen. Amen. Diba? Start focusing on Jesus. He is your more than enough. Amen po ba yun? Amen. So, sabihin mo nga sa katapat mo, mag-focus ka kay Lord. Mag-focus ka kay Jesus. Diba? Mag-focus po tayo sa ating Panginoong Jesus. Amen po ba yun? Amen. Parang naniniwala ba kayo? Ba't hindi kayo nagsabihan? Ganyan mo, dapat. Eye to eye. Sige nga, sabihin mo sa katabi mo. Mag-focus ka kay Lord. Ay dapat. Eye to eye. Yes, ay nga Yes, diba? Focus on the Lord Jesus. Amen po ba yan? Amen. Mag-focus po tayo sa Kanya kasi He is more than enough para sa atin araw-araw. Amen po ba yan? Kaya naman po, lagi po tayong lumapit sa ating Panginoon kasi Siya lang po talaga ang makakatulong sa atin. Wala na pong iba. Mahal po ba tayo ni Lord? Amen. Mahal na mahal po ba tayo ni Lord? Amen. Yan. So, ang biyaya po ba niya? Walang papantay doon. Amen. Umiiral po ba yun araw-araw sa atin? Yes, amen. Amen. Di ba? Next, ano lang po, wala na. To God be all The glory. Amen?
Mag-focus po tayo sa ating Panginoon. Yung mga nasa likod, baka maiwan kayo na rapture. Lumayo kayo rito. Lumayo. Ayun, ikachi-kachi. Diba pas na yan? Ayan. Nakita yung kagandahan. Ano? Ayan, biyaya ng kanya. Maganda na yung Tayo po tayong lahat. Magpuri tayo kay Lord. po. Gawin po nating manalangin dito. Isa lang. Yan ang sukdulan. Bilang biyaya. Pasok tulan ang papalitan natin title ng biyaya. Amen, amen. Sige po, lahat may aawit. Ako sa ating Panginoon. Ang hindi karapat-dapat, magugulan ng habag, at wag
providing for our needs, Panginoon. And Lord, thank you, God, na sinasagot mo lahat ng mga panalangin namin. At Lord, lahat, Panginoon, ay nagiging maayos dahil sa iyo, Panginoon. Maraming salamat nga po, Panginoon, na patuloy, O God, na iniingatan mo kami, patuloy na ikaw yung maghari sa puso namin, Panginoon. Patuloy, O God, na ikaw ang magrema sa puso namin, sa isip namin, Panginoon. At Lord, Panginoon, yung narinig naming salita mo, O God, ay magipamuhay namin, O God, na magpo-focus lamang kami sa iyo, Panginoon. Na ikaw lamang, Panginoon, ang maitaas sa buhay namin, O God. Na kahit anong pa circumstance ng buhay namin, Panginoon, magtitiwala kami sa iyo, God. Mananampalataya kami sa iyo, Lord God, at mananalig kami sa iyo, Panginoon, dahil alam mo, O God, ang pinakamabuti para sa aming lahat, Panginoon. Maraming salamat nga po, O God, na ikaw, Panginoon, ang siya maitaas, Panginoon, at maghari, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, Lord God, sa bawat isa na nandito, O God, pagpalain mo po sila, O God, and I declare blessing upon blessing to each and every one of us, O God. I declare long life, O God. I declare healing upon healing sa bawat isa, O God. I declare grace upon grace, Panginoon, and Lord God, I declare, O God, na magkaroon kami, Panginoon, ng mas malalim na connection sa iyo, Panginoon, ng mas malalim, Panginoon, na relasyon sa iyo, O God, na mas makilala ka pa namin, Panginoon, sa aming buhay, O God. And Lord, gawin mo kaming pagpapala sa kapwa namin, Panginoon. And Lord, bless us, O God, more than enough, Panginoon, para maging pagpapala po kami sa aming mga nasasakupan, Panginoon, sa mga tao na sa paligid namin, Panginoon. And Lord, give us, Panginoon, the boldness, Panginoon, to share your word, O God, to share your gospel, O God. And Lord, gamitin mo ang bawat isa na nandito, Panginoon, na Lord, makahikayat mo, Panginoon, ng mga anak mo, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo, O God. Lord, maraming salamat, O God. And Lord, ikaw nga po, Panginoon, ang maitaas sa buhay namin. And Lord, surely, O God, your goodness, your love, O God, your mercy will follow us all the days of our life. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Victory song. Yung una. Yung una. Sige po, awitin po natin ang victory song sa puso ko'y nananabik. Puso ko'y nananabik. Okay, go, go, go. Go.